Crisostomo, hinahabol na tayo mga Guardia Civil. Ikaw na lang mamangka. Aalis na ako. Lilituin ko sila. Huwag ka na umalis! Sabay natin sila lalabanan. Ngunit wala nga tayong kalaban-laban eh. Ni isang armas wala tayo. Nay, gising ka, Nay. Nasa pasilyo to, Nay, oh. Nay, gumising ka. Nay, 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 sa pasilyo to. Huwag mo ko iwan, Nay. Nay, naman eh. Nay, nanay ko. Nasa pasilyo to. Nay, gising ka na. Nay, 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 huwag mo ko iwan. Nay, gumising ka, Nay. Huwag mo kong iwan. Makinig kang mabuti. Mag-ipon ka ng maraming tuyong kahoy at ibuntun sa katawan ng iyong ina at sa akin. Sunugin mo ang bangkay namin. Kung walang dadating na sino man, ay hukayin mo ang mga kayamanang aking ibinahon sa may puno ng balete. Ariin mo ito at gamitin sa iyong pag-aaral. Maria! Sandali! Maria! Saan ka pupunta? Maria! Panaginip lang pala. Isang-isang panaginip. Umanda kayong lahat. Wala na ang Juan Crisostomo Ibarra na likas na may pagmamahal sa bayan. Ipaparanas ko sa inyo ang lahat ng sakit, hirap, at ang matraitor ng tinuturing na matalik na kaibigan. Magbabalik ako hindi bilang si Ibarra, kundi bilang Simon. At sisiguraduhin kong matututunan ninyo ang tunay na kahulugan ng salitang sakit! Magbabayad kayong lahat na tumalikod sa akin! Babagsak kong lahat sa kamay ni Simon! Vapor! Esdevor! Diyos mio! Ang kupad naman vapor na ito. Napakabagal ng usad! Kung hindi ko lang ninais na hanapin ang aking asawa, ay hindi ako sasakay sa basurang ito! Kapitan, wala na bang itutuloy ng vapor na ito? Ke bagal-bagal! Ang mga salot sa lipunan! Bibilis ang takbo ng vapor na ito kung wala ang mga Indyo! Kung walang mga Indyo sa ilog, kung walang mga Indyo sa pampang, kung walang mga Indyo sa lipunan at alinman sa daigdig! Ang mga Indyong yan ay walang lugar sa pamayang ito. Nakakasira lamang sila ng paligid. Parang mga basurang pakalat-kalat sa daan. Mga salot, walang kwenta! Mga Ginoo at Donya, naisip ko lamang na kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga ang pag-aaral ng siyensya upang mabigyan ng pag-unlad ang ating pamayanan. Tumahimik ka, Benside. Hindi na kailangan pumunta ng mga estudyante sa pag-aaral at pag-aaral ng siyensya. Sapat na ang kaganasan ng mga tao upang mapaayos ang ilog Pasig. Yan naman ang ayaw ko sa iyo, Padre. Kailangan ng matalinong pag-iisip sa iyong problema. Sinasabi ko na sa inyo, ang sinasabi niyong dalbahas sa agam ay walang alam. Tingnan niyo na lang ang obras del puerto. Sinasabi nila na ito ay may kahinaan. Ngunit tingnan ninyo, andyan pa din hanggang ngayon. Hindi natitinag mapabahaman o lindol. Tama si Padre Salvi. Isa pa, wala na rin natang maayos na ilog dito sa ating kapuluan ngayon. Isa ito sa mga problema ng ating pamahalaan. Kung kaya kailangan natin mag-isip ng solusyon doon sa iyong suliranin. At anong solusyon? Napakadali ng solusyon. Magbukas tayo ng bagong ilog. Magkukay tayo ng mga kanal buhat sa bunganga ng ilog Pasig. Hanggang sa maglabas ito ng tubig na pararaanin natin sa Maynila. At ang mga lupang nahukay itatapon natin sa dating ilog. Napakasimple, hindi ba? Kinalulungkot kung hindi sumakayin sa iyo, Ginoo. Ngunit masyado itong magastos. Marami ring bahay ang pwedeng madamay sa proyektong ito. Eh di idamay.
At paano natin papasahurin ng mga trabahador? Babayaran. Ano ka, Don Custodio? Bilo? Gagamit tayo ng mga bilanggo. Ngunit kakaunti lamang sila, Senyor Simon. Kung kulang ang bilang ng mga bilanggo, wala na tayo ibang magagawa pa. Kailangan natin pilitin na magtrabaho ang lahat ng mga kalalakihan, mababata man o matanda, sa loob ng 4 o 5 buwan. At bawal sila lumipan. Sa oras na sila ay lumipan, ay didisiplinahin sila ng militar. Ngunit pagsisimulan lamang yan ang pag-aalsa dahil sa maigpit na pamamalakad ng pamahalaan. Anong higpit? Yun lamang ang tanging paraan. At baka magkagulo pag pinilit ang proyektong ito. Magkagulo. Ngunit, Senyor Simon, madami ang nagsasabi na hindi minsan nag-aalsa ang mga katutubo sa bansang ito. Nakakatiyak ako na kailanman ay hindi na mangyayari ang iyong tinuran, Patistan. Sinasabi na nga namin sa inyo. Senyor Simon, napakakulit mo naman. Makalawang beses na nga nag-alsa ang mga Pilipino. Abakto at possible eliminasyon. Itigil mo nilang kakabali lahat yun mo, Padre Sibila. Naririndi na ang tenga ko. At kayong mga kasamahan niya sa Iglesia Katolika, kayo mga padre na sinasandalan ng mga labas-masok ng simbahan, nakakahiya kayo. Bakit nagpapakaya lamang kayo sa mga Indio na dapat ay kinakatakutan kayo? O siya, sige, ako'y mauna na. Isang mulat. Ano? Amerikanong negro! Alam niyo ba kung paano nakilala ng Kapitan General ang ginoong iyan? Siya daw ay mayaman at nagmula daw ito sa Havana. Sinasabi pang binayaran ng malaki ng ginoo ang Kapitan General. Huwag na natin pag-usapan ito. Pag-usapan na lang tungkol sa ayuntamiento kung paano natin lilinisin ang look ng Laguna. Alam ko na, mas mainam kung ang mga nakatira sa tabi ng ilog Pasig ay mag-aalaga ng mga itik. Nang sa gayoy, mapalawak ang ilog. Sapagkat kapag ang mga itik ay lumusong sa ilalim ng tubig upang kumuha ng kanilang pangunahing pagkain katulad ng suso, ay pati ang mga burak sa ilalim nito ay kanilang makakain din. At sa gayoy, mapapalawak ang ilog. At isa pa, Sandali! Ayoko niyan. Nakakadiri yan. Pag dumami mga itik, dadami rin ang mga balot. Nakakasulasok. tapos yung sumisipalapit ng pamusip. Kapitan, nais po namin iparang sa inyo na nababalak kami mga kabataan na magpatayo ng isang akademya ng Bigyan Kastila. Akademya ng Bigyan Kastila? Opo. Pero manigurado, tututunan niya ang practice. Matutupad po ang aming panapala sapagkat natuwa na po namin ang tulong ni Padre Rene at binigyan po namin siya ng talang kastalyo. Ang pinakuha niya rin kami na tutunaw kami sa kapitan. Ang perang gasasi, magkakabagin po kami ng mga estudyante. Kaya po, Ang mga magiging grupo ay lahat ng Bigyan Kastila upang maging pantay ang tutulong nila. Nakaipakiwan na po kayo kasi maraming salamat po. siya baka nanakaw at nanilakaw. Makakaasa po kayo. Siya nga pala, sa galing, ano sabi sa'yo ng iyong ama ay patungkol kay Paulita? Binigyan niya lamang ako ng payo para sa aking mapapangasawa. At sabi ko naman sa kanya na wala nang makakapantay sa aking Paulita. At alam ba, sabi ko ba na kumpleto na si Paulita ng mga letrang F. Tama, kaya ako sumasangkayo sa'yo. Si Paulita, maganda, mayaman, maganda, mabait, maganda. Ay, nasabi ko na ba yung maganda? Kaso nga lang. Kaso wala ay ano? Parang mautay na yata. Kaso nga lang, may kasama siyang babae malupit na tiyahin niya ba yun? Oo, tiyakin nga yun. At alam mo ba, yung asawa nung nawawala, nagpapagulong sa akin para hanapin. At nagkataon lamang na sa amin nagtatago yun. Silyo, magandang umaga. Magandang umaga din sa inyo, Ginong Simon. Ginong Simon, isa galing ang matalik na kaibigan. Isa galing ang Ginong Simon. Nagagalak ko kayo makilala ko. Nagkagalak din ang makilala. Kumusta nga pala ako nalagay? Balita ko eh, hindi hirap daw ang mga tao doon. Nagkatotohanan ba ang balita mo? Hindi daw makabili ng mga alas ang mga mamamayan. Baka hindi nga po kami bumibili ng alaas dahil hindi naman namin po ito kailangan. Indio ang nagkukula sa inyo kaya't naghihirap kayo. Maiba, naisip ba ako minunas na dasa? Pasensya na po, Ginong Simon. Hindi po kami lang. Hindi umiinom. Kaya mahina at walang lakas sa mga Pilipino. Tubig lamang ang hindi mo pala. Tama nga sa pagkakamala.
Oo, pakisabi kay Padre Camora na tubig na lang ang kanyang inumin upang ang mga bulong-bulungan pangkuli sa kanya mawala ng tulugan. Isa pa, kapag ang tubig ay naiinom at mataba, maaari nang makapatay ng apoy. Kapag ito'y pinainit, maaari nang maging singaw at kapag ito'y ilalim, maaari nang maging malaking karagatan na makakapuksa sa sakatuhan. Sige, umuna na ako. Nakatawa talaga yung lalaki yun! Hindi mo ba alam? Hindi kinatanggilan mo rin yun at tagapayo ng Kapitan General. Oo, kamahan-mahan ng ito siya tawagin mo ba? Dapat sinabi mo agad sa akin mga dami yung film ay kituro sa akin. Mawalang abala na po, ngunit pinamatawag ko po kayo ni Father Florentino sa itaas. Pakisabi na. Susunod na ako. Ano ba yan, Basilio? Oo na ako o gusto mo pong sumama? Hindi na. Okay lang ako dito. Maglalakad-lakad lang muna ako. Hindi ka lang tayo mamaya. Sige, una na ako, Basilio. O siya. Padre, Nandito ka na pala. nakatawag niyo na po ako. Nais ko lang sabihin sa'yo na huwag ka lumakit ng kubeta habang ako'y nandun. Opo. Mabuti, mauna na ako. Hindi niya ako pinakyat kasi ayaw niyang makita ako si Dona Victorina. Tay? Tay, magandang araw, Tay. May dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Ito, meron. Salamat, Tay. Siguro masaya sila mag-aral sa Manila. Malamang si Basilio masaya rin. Gusto mo rin ba mag-aral doon sa Maynila, anak? Oo naman po, Tay. Matagal ko na pong pangarap yun. O sige, sa susunod taon, gagawa ko na paraan. Magiging mag-aaral ka rin doon sa Maynila. Talaga, Tay! Tay, maraming salamat po! Basta ang ipangako mo lang sa akin ay mag-aaral ka ng mabuti, ha? Opo, Tay. Makakaasa po kayo dyan. Ma, mauna na po ako sa inyo. Babasahan ko lang po yung sulat ni Basilio. O sige, Paalam po. alam. O anak, ano naman problema? Ang mga prali, ama, tinaasan na naman nila ang kanilang upa sa lupang pansakahan na ito. Bayaran mo na lang kasi hinihingi nila upang di na nagkakagulo. Pero ama, sumusobra na sila. Hindi ako mapapayag na makuha pa nila pati ang lupang pansakahan na ito. Dugo at pawis ang pinuhunan ko dito. Hindi ako makakapayag na kahit sino man ang makakuha nito. Eh ngayon, anong gusto mo mangyari? Ilalaban ko to sa korte. Kahit pa maubos ang lahat ng ipon ko, sa lahat ng mga pinaghihirapan ko dito. Abes Santales! Anong kailangan nyo? Kasi yung dalawang upa mo dito sa lupa. Akin ang lupang pansakahan na to. Wala akong dapat bayaran. Ganon. Kung ayaw mo masaktan, sumama ka na lang sa amin. Wala akong dapat bayaran. Magbayad ka! Wala akong dapat bayaran! Wala! Sino yun? Tama. Siya nga. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Sino sa palagay mo? Ikaw, ay isang taong napalapit sa akin. Ikaw, si Crisostomo Ibarra, na pinapalagay ng lahat, napatay na. At ang mga kasawayang sa buhay, ay labis ko, kinalulungkot. Basilio, naghahawak ka na isang lihim na siya magpapaanyaya sa akin. Sa oras na mabunyag, ay siya ang ikasisira na aking mga plano. Kaya dapat siya patahimikin. Ngunit, gayon man, marahil ay hindi ko pagsisisihan na hindi ka patayin. Pagkat alam ko, na katulad ko, ay uhaw ka sa katarungan. Katarungan na syempre kahit ng lipunan. Katarungan na dapat natin ipaglaban. Kaya kailangan natin magtulungan. Tama ka nga. Ako ang inaakala nilang patay na si Ibarra. Sa loob ng 13 taon, ako ay naglibot ng buong mundo. Nagpayaman at nagbalik bilang si Simon. At sisiguraduhin kong babagsak ang pamahalaang marumi kahit dumanak pa ang dugo ng marami. At kayo mga kabataan ngayon, mas lalo niyo lamang pinapalala
ang pang-aalipin ng mga pamahalaan. Masyado kayo nagpapaalipin sa wikang hindi naman natin kinagisnan. Nagkakamali kayo, Ginoo. Kung hindi dahil sa mga kabataan nag-aaral ng wikang Kastila, ay hindi magagawa ng pamahalaan na makinig sa atin. Ang wikang ito ang magsisilbing daan upang makamit ng bawat Pilipino ang pagkakaisa. Mali! Kailanman ang Kastila ay hindi magiging wikang pangkalahatan ng bayan to. At ang sinasabi mong pagkakaisa ay hindi mangyayari. Dahil ang wikang Kastila ay siya magtutulak ng mga Pilipino upang lumayo at tuluyang kalimutan ang wikang sariling atin. Ang wikang siya magpapanatili ng ating kalayaan. Ang wika ng ating inang bayan. Mali ang iniisip mo, Ginoo. Tuluyan na talagang nalason ng wikang Kastila ang mga kabataan ngayon. Pero hahayaan kitang mabuhay ngayon, Basilio. Kahit alam ko na nasa kapahamakan ng mga plano at balak ko. Sumama ka na lamang sa akin. Sabay nating ipaglaban ang katarungan ng mga naaapi. Sabay nating papagsakin ang mga mapang-api. Salamat, Ginoo, sa pag-aalok. Ngunit hindi ko matatanggap yan. Marami akong pangarap na gustong matupad. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong maging doktor. Nagpapatawa ka ba? Paano kung nakapagtapos ka ng medisina? Paano kung ikaw ay naging isang doktor? Sa tingin mo ba'y magiging masaya ang Pilipinas para sa'yo? At ano? Hahayaan mo na lang ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na sa tinatapak-tapakan ng mga taong mismong pumatay sa kanila? At ano naman po ang magagawa ko? Kahit iharap ko sa hukuman ang kaso ng nanay at kapatid ko, walang magbabago. Hindi ko pa rin sila makakasama. May babalik ba ng hustisyang yan ang buhay nila? Hindi, di ba? Ako'y nakatitiyak na hindi ko makakamit ang kaligayahan sa pamamagitan ng paghigante sa mga nang-api sa amin noon, dahil alam ko sa sarili ko na mananatili na lang ako ulila at mag-isa. O siya, sige. Magabi na rin. Umuwi ka na siguro sa inyo. Tama kaya ang aking ginawa. Hindi ko ba siya napaniwala sa aking paghihiganti? O may balak siya maghiganti sa paraang palihig? O ni katiting na paghiganti ay wala siya? Sumali man siya o hindi, hindi ako titigil. Malapit na. Malapit ko na may sa katuparan lahat ng plano ko. Malapit na ang katapusan ng pamahalaan. Malapit ko na sila mapabagsak sa aking mga kamay. Bakit kailangan kong manangis? Ang tanging nais ko lang naman ay makasal kami ni Basilio. Kapag ganap na siya maging manggagamot, hindi na kakailangan ni Ama ang bukirin. Mama, paano ba kita mapapalaya? Hindi ko lalo kung anong gagawin ko. Lahat na lang. Naisang na ako na. Hindi ko lalo basta pa ako hihingi ng tulong. Tulungan niya naman ako. Ang dami na titira na lamang sa akin. Ayan lang kita binigay ni Basilio. Pero hindi pa ito sasapat. Hindi pa ito sasapat para mapalaya ang aking ama. Wala na ako ibang alam na paraan. Diyos ko, tulungan niyo ako. Alam ko tama ang desisyon ko. Papaalihan na ako yung mana po siya. Pag-uwi po ni Ama, pakisabi na lang po sa kanya na papasok na ako sa eskwela. Magaling pong magkastila yung amo ko, kaya matututo po ako sa murang halaga. Mauna na po ako.
mo ba kayong sabihin ito? Ang ikaw ay napipina! Ginoong Simon, tuloy ko kayo. Magandang umaga. Balita ko marami daw napapahamak sa daan dito. Sapat na ba ang baril na to bilang panangga? Ngunit Ginoo, hindi po sapat ang baril na yan. Malayo po ay may puputok ng kanilang mga baril. Malayo rin naman ang kaya iputok nito. Tuloy ko kayo. Lapag mo yan doon. At pakadala na rin ito sa iyong paglisan. Maraming salamat. Magandang umaga, Kabesan Tales. Magandang umaga. Magandang umaga. Tuloy ko kayo. Kung gayo'y simulan na rin natin. Ang mga kwintas na ito ay nagsimula pa sa Ehipto. At nagdala na rin ako nito mga alahas na tiyak kong inyong magugustuhan. Nagpapabili din ba kayo ng lumang hiyas, Ginoo? Opo. Kabesan Tales, wala ka ba ibang bibili sa akin? Hindi ba nasa inyo pa po ang lakad ni Huli? Ngunit ubos na rin po lahat ng aking alahas at yung lakad na lamang ni Huli ang titira. Sadyang napakahalaga ng lakit na iyan kay Huli, sapagkat bigay iyan ng kanyang iro. Mas pinili niya pang magpakaalipin sa akin kaysa ibenta sa akin yung lakit na yan. Kung gayo'y, maaari ko ba ito makita? Ito ho, Ginoo. Lakad ni Huli. Sandali. Hindi ba yun ang lakad na pagmamayari noon ni Maria Clara? Nakita ko yun noon mga siya'y pumasok ng monasteryo. Kung ako'y itatago ko yung parang relikya. Ang mga nakakakita kay Maria Clara sa kumbento ay sinasabing siya'y payat na, mahina at wala ng lakas. Kaya't binabansagan siya ng lahat na siya'y mamamatay na santa. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Padre Salvi, ang Padre Confessor. Magkano ito kung nyo ipagbibili? Ipagbibili ba ito sa halagang 300 piso? 400? O kaya na may 500? O baka gusto mo na maipagpalit sa aking mga alahas? Sabihin nyo lang. Pasensyahan niyo na ako, Ginoo, pero wala sa akin ng huling pasya. Tatanungin ko na lang kay Huli mamayang gabi at babalik na lang ako. Siya, sige. Pagpatawad niyo, Ginoo, ang aking kapangasan. Ako isasama sa mga tulisan at nangangailangan ng sandata. Kapalit ng revolver ay ang lakit na nais niyo. Ipinapayo ko kayo lumihis na landas sapagkat sa susunod ating pagkikita ay hihingi na namin kayo ng malaking tubos. Sa wakas, nakita ko na rin ang taong hinahanap ko. Ang pagkamahinuin niya lang ako. Ngunit ng isang salita. Ngayon, kailangan ko na magtungo ng Los Banos. Ka na pumalab! Sumama ka na lang sa amin! Kung sinuswerte nga naman, talagang napakabalik sa akin ng tadhana. Paano ba yan? Panalo na naman ako. Ayoko na! Kayo lang magdala ko! Mawala ng kwenta! Oh, Simon! Halika! Sumali ka sa akin. Ako'y merong imumungkahi. Sa oras na kapag ako ay natalo, ay aking ibibigay ang aking mga alahas. Ngunit, kapag ako ang nanalo, ay kakalimutan ninyong mga pari ang kabutihan. Kakalimutan ninyo na kayo ay mga pari. Kakalimutan ninyo ang mga ang pangako ng panalangin at ang pangako ng kabutihan. Ngunit kung Simon, anong iyong mapapala sa aming pagdilimot ng aming kabalita? Marami. Sadyang sawa na lamang ako makarinig ng kabutihan. At nais ko na lamang tipunin ang makakalat at itapon sa karagatan. Kaya't gamitin pa ang aking mga brilyante bilang pabigat. Kapitan,
Ang mga kabataan ay may balak na magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila at ito ay numangkari, pinamahalain at ito rin ay pinapumunuan ni Sagani na pamangkin ni Padre Fernandino. Isang tahimik ng pag-aalsa namin ngayon. Tila isang kahina-hinalang kahilingan. Maganda naman ang suwestyon ng mga estudyante. Maganda rin kung tutularan natin ang mga estuita. Hindi! Mas maigi kung magiging Franciscano sila o kahit anuman, wag lang maging Jesuita. Mga ginoo, hanggang dito na lang muna ako. Marami pa akong dapat asikasuhin. Ang anak ng dalaga ni Capel Sandales ay naparito upang hingin ng kalayaan ng kanyang ama. Ayoko naman na mapahiya ako sa mga tao. Sundin mo ang kanilang kahilingan. Ayoko namang sumama sa akin ng tingin ng mga tao. May salamin ba? Ano? Bibibing ka! Bibibing ka! May bata, tumayo ka dyan. Ano ang iyong sagot? Ano? Ay! Ikaw, tumayo ka dyan. Ano ang iyong pangalan? Placido po. Placido Penitente. Lahat ang pangalan mo, Placido Tagabulong. 15,000 liban. At magpapakasyon ka na. 15, padre. Apat pa lamang liban ko. Kung isama mo ngayon, ay magiging 5 liban. Mamarkahan na kita sa aking klase. Aba, padre, kung gano'n, tanggalin mo na ang mga ko ngayon. Aba, at bakit? Aba, di ko maisip kung paano wala sa klase ay makapag-ulit ng kayong leksyon. Kung liliban ka sa aking klase, malamang alam mo na ang ating leksyon. Ngayon, di mo naman to alam. Ano ang iyong sasagot, Pilosopo Castro? Tama na, padre, tama na. Iligay niyo na lahat ng guhit na gusto niyo. Ngunit wala kayong dapat ang maghamak at patakto para ng pagkatao ko. Diyan na kayo, matalino at mga talungang profesor. Sa inyo na ang klase niyo. At sa akin naman ang parangalan ng pagiging Pilipino ko. Kaya umaga ay nakipagkita ako kay Padre Rene at sinabi niya sa akin ang lahat ng nangyari sa Los Baños. Ang lahat daw ay tumutol. Ngunit hinayaan nila ang kataas-taasan ng lupon para mag-desisyon. Ngunit hindi naman kumikilos sa lupong iyon. Yan din ang sabi ko kay Padre Rene. Ngunit sinabi niya sa akin na nandun si Don Custodio para mag-desisyon. Ngunit paano kung di sumang-ayon si Don Custodio? Sinabi ko rin yan kay Padre Rene. Ngunit sinabi niya sa akin na malayo na raw ang ating narating. Kung mapapanig natin si Don Custodio, ay tiyak na natin ang tagumpay. Sa paanong paraan? May dalawang paraan ang sinabi ang Padre. Una daw, kausapin ang matalik niyang kaibigan na si Pepay o kaya ang kanyang abogadong sinasanggunian na si Ginoong Pasta. Ako na lang kakausapin, Pepay. Hindi na kailangan. Ginoong Pasta na lang ang ating kausapin. Tama, kung gayon, Sagani, ikaw na lang ang pumausap sa abogado. Total magkaibigan ng iyong amay na si Ginoong Pasta. Kailangan na rin umalis ako para makaabot pa ako sa ating kasi. Bukas ng pinto. Isang magandang araw po, Ginoong Pasta. Ako po si Sagani, isa sa mga kabataan na gustong magpatayo ng akademya para sa Wikang Kastila. Kailangan po namin ng inyong tulong sapagkat binigay na ang pasya nito kay sa nagpapalagay. Kailangan po namin mapunta sa amin ang panig ni Don Custodio sa kanyang pagpasya. Maaari niyo po ba kami tulungan? Paumanhin ngunit buo na ang aking desisyon. Hindi ko kayang maging parte ng mga usaping iyan. Hindi ako magiging kasama sa mga isyong ito. Kaya ipinagpapaumanhin ko ang aking naging desisyon. Ngunit ito ang aking maipapayo. Huwag na huwag kang makikisali sa mga isyu na may kinalaman sa ating bayan. Ang pagsisimba, pangungumpisal, yan, ang mga kahibangang pag iyong pinasok ay mahihirapan kang lumabas. Pag napasok mo na iyan ay mahihirapan ka nang umalis. Kaya, kailangan mo itong itatak sa iyong isipan. Itong aking pangatwiran, paniwalaan mo ko. Dahil malalaman mo lamang na ang aking katwiran kapag nagkaroon ka na ng upan na katulad nito. Kung ako po ay tatanda at lilingon sa aking kabataan at makikita ko na wala akong ginawang ni isang kabutihan sa aking bayan, ang uban po na tulad niyan ay magiging tinik sa aking isip at hindi ko po gugustuhin yun. Sige po, paumanhin na lamang sa aking pag-aabala. Ako po ay mauna na.
Kaawa-awang binata. Hindi ko alam ang aking masasabihin. Hindi ko alam kung paano hindi ako hahanga sa isang kabataang katulad niya. Isang batang gustong gumawa ng bagay para sa kanyang bayan, para sa ikabubuti ng lahat. Kung lahat sana ay mag-iisip katulad niya, nagagawa ng mga bagay na tulad niya, na merong konsiderasyon katulad niya, siguro hindi ko masasabing hindi. Kawawang bata, kawawang Florentino. Ganda umaga. Ganda umaga. Ganda umaga. Magandang umaga rin. Kaibigan, nasa na nga pala yung 7,000 utang mo? Wala na pera kay Loga. Teniente, negosyante, sundalo, lahat sila utang akin pero di bayad pera. Hindi ko alam paano bayad, Senyor Simon. Kung kailangan ko na salapi. O siya, ganito na lang. Gagawin ko na lamang 7,000 ang iyong pagkakautang. Kapalit ng pagpapatago ko sa iyo na aking mga baril. Sige, ako payag basta kita pera. Pero, delikado kontrabando baka huli tayo sundalo. Huwag ka maingay. Mamayang gabi, may dadalhin ako sa iyo ng mga kahon ng mga baril. At tutulungan mo ako itago iyon sa iyong bodega. Takot kiloga. Ako meron balil pero pag hawak ko balil, ako pikit mata. Kung ayaw mo, mabilis naman ako kausap. Bayaran mo na ako. Sige, di natakot kiloga. Ako tulong na kaibigan. Pero ikaw ingat ha. Pero ako wag damay akin. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. O siya, sige, mauna na rin ako. Sige, Senyor Simon. Salamin. Magpakita sa Mga kadayaan ni Mr. Leeds, ibubukid na. Ano ang iyong hinahanap, mga ginoo? Nasaan ang salamin? Ang akin ay nasa hotel. Ang sa inyo ay hindi ko alam. Ibig niyo bang manalangin? Kung sa bagay, kung ang kailangan niyo ang makita ang inyong ayos. Maaari na ba tayong magsimula? Minsan, sa pagbisita ko sa Ehipto, ako ay nakatagpo ng isang bagong buhay. Ngunit, ang kahong ito lamang ang aking nakita. Ang kahong ito ay naglalaman ng abo at piraso ng papel na may nasusulat ilang salita. Sa pamamagitan ng isang salita ay bubuhayin ko ang nakababatid ng nakaraan. Kasalukuyan ng hinahanap. Dere mo. Ipakilala ang iyong sarili, Steve. Ako ay si Mutis. Pinanganak sa panahon ng Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persia. At sa pagdaan ko sa Babylonia, ay nakatuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila na ibunyag ko ang kanilang lihim at pinagbalakan nila ang aking kasawian sa tulong ng mga saserdoteng Egipto. Naging sunod-sunuran ang mga saserdoteng Egipto at kanilang pinasangkapan ang parang saserdoteng Egipto. Paano kanila ipinahamak, Timotheus? Ako ay umibig sa isang dalagang anak ng saserdote na siyang iniibig din ng batang saserdote ng Diyos. Gumawa ang batang saserdote ng kaguluhan at idiniin iyon sa akin sa tulong ng pampirong nakuha niya sa aking minamahal. Isinakdal ako sa salang pagtataksil, ikinulong at napatay sa lawa ng Moiris nang ako'y nagtangkang tumakas. Sa kabilang buhay ay nasaksihan ko ang pagpapawi nila sa aking minamahal. Saserdote ng Abydos, muli ako nabuhay upang ikaw ay usigin. Pagkaraan ng napakahabang panahon ng pananahimik, ay tatawagin kitang mamamatay. Lapastangan sa Diyos, alagad na kademonyuhan! 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 Hindi yan totoo! Mahabag! Mamamatay! Lapastangan sa Diyos at ang pagbaratang isusubok Hindi. ka! Mamamatay! Mamamatay! Hindi! Buhay pa siya! Buhay pa siya! Sinasabi sa kanya na huwag niya kainin ng sopa sa tulong ng pangalaman. Yun ang nagpapasama sa kanya. Ngunit wala naman siyang kinain na kahit ano. Nagayuma siya ng titigang mabuti ang ulo. Kailangan pagbawal ang palabas na ito. Lubang hama at mahalay. Tama! Lalo-lalo na kung walang salamin. Problema ba? Hindi na rin mabagabag ata sa'yo ah. Teka, maalala ko. Oras pa ng class mo, hindi ba? Bakit kinalaban ito? Ayoko na mag-aaral ha. Nakakasawa na. Walang kwenta ang mga guro doon. Di na ako mag-aaral. Wow! Isipin mo naman ako. Ilang taon kong ginapang yung
sa akin at kung maglakad ay para ng obispo. At kung sakaling siya tuloy ang maging pare, ay hindi na nila kinakailangan pang magbayad ng utang. Isa pa, nakako ko sa iyong ama ng pag-aaralan kita ng ako nga siya. Ano na lamang ang kakatwiran ko sa kanya sa muli naming pagkikita? Ano, pag-kiss ko lang muna sa akin. Pag-kiss ko lang muna at pagkakumaba. Mga prime ang may alam na lahat. Walang abogado o doktor kung wala sila. Mamaya tayo mag-usapin ha. Papangin mo na ako sa labas. Wala. Magpapatulong mo lamang ko sa mga kapatid na Agustino upang kahit pa paano mawala ang galit mo hindi ko sa'yo. Tatalungan na ako sa dagat at manunulisan bago pumalig sa pamantasan. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Ginong Simon! Rasido, nais ko po sana mangutang ng loob. Nais ko pong pumunta ng Hong Kong. Saan ang dahilan? Halika, sumama ka sa akin. Sa Kali Iris. Maestro, ang mga pulpura. Nasa mga sako, hinihintay ko na lamang ang mga kartutso. Mabuti. Mamayang gabi din ay lumakad na kayo. Makipag-usap kayo sa Teniente at sa Kapo. Magpatuloy kayo sa lamayan at sabihin sa mga taong naroon na nasa bangka ang kabesa. Yung sasagot sa inyo, Itales. Kailangan narito siya. Hindi na dapat ang siya pa ng panahon. Bakit po? May bago po ba nangyayari? Oo, at mangyayari ito sa darating na linggo. Sa darating na linggo? Pero hindi pa handa ang mga distrito. Hinihintay na yung urong na general ang mga utos. Akala ko hinihintay na hanggang Kwaresma. Hindi natin sila kailangan pa. Sapat na ang mga tauhan ni Tales at ang isang regimiento. Yung pagpapaliban natin marahil patay na si Maria Clara. Kaya't lumakad na kayo. Nagtataka ko ba kung bakit ang Indyong iyon ay matatas magsalita ng wikang Kastila? Pagkat siya ay dating guro ng wikang Kastila para sa mga bata. Nakasawi ang palad ay natanggal dahil sa paratang na siya ay isang kaibigan ni Ibarang sa Palad. Kaya't natanggal siya sa pagtatanim at tagagawa na lamang ng pulpura. Sandali na lamang at magkikita na tayo. Himagsikan ang naglayo sa atin, kaya't himagsikan din ang maglalapit sa atin. Ang tagumpay ay nasa akin na. Hindi na ako makakaurong pa. Kung tumulad ako sa inyo, marahil ako ay wala na rin. Kung nakagawa man ako ng masama, ay dahil sa layuning makagawa ng mabuti. Ang layunin ang nagbibigay matuwid sa paraan. Alam ko na! Sa wakas nandito na tayo sa Teatro de Variedades, gusto ko na panoorin ang Las Noches de Cornefi. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo dapat panoorin ang palabas na ito. At paano mo nasabi? Dahil ba sinabi ito ng mga praile? Oo, sinabi nila na ang palabas na ito malaswa. Kayo ba at kayo manonood? Ito ay pinagbabawal. Gusto kong malaman kung bakit ito ay pinagbabawal. Bahala kayo, desisyon niyo ito. Aalis na. Tara na, pabayaan na natin siya. Pumasok na tayo. Hiyaran ako ng mga princess upang magbigay ng mga pasil para sa kapitangan. At magkano naman ang binigay nila sa mga private? Dapat mong malaman ang buong kikitain ng palabas ay mauwi lamang sa mga kumbento. Ay, mas mainam pang gamitin ang pagbabanta ng mga praile upang mapanood ng mga taong palabas kaysa sa mga paskil na ito. Alis na muna ako, kaibigan. Isang putok ang hudyat. Huwag kang mag-alala. Utos ito ng general. Masusunod. May binabalak sila. Kaawa-awang bayan. Ngunit ano sa akin? Gandang gabi sa inyo. Tamang-tama, may nabis kaming ticket dahil hindi sisipot si Basilio. Nice mo ba? Oo. Salamat sa iyo. Sige na, pasok. Nakayaw ko agad, umalis ka. O ano to na, hindi ka ba alis? Sinabi na akin ang buwang yan. Ano ba? Nakaupo na ako dito, paalisin mo pa ako. Akin ang buwang yan, mga agaw. Bakit kasi kailangan mong iwan kung babalikan mo rin naman? Sige na, umupo ka na.
sabi, iniwan daw siya ng asawa. Talaga, Juanito? Talino mo naman. Nagtatalig mo ako. Kumusta ang pag-ipag-usap, Peter? Ayun, sinang-ayunan nung nagpapalagay ang ating kahilingan. Ngunit ano? Ngunit ang mga paring Dominikanong mamumuno, tayong mga mag-aaral lang lamang ang mangungulekta ng mga abuloy at ibibigay natin sa kanila. At ibibigay naman nila sa mga tagapangasiwa ng ingat yaman. Kung gayo'y kabesa di barangay tayo. At lalong mainam. Hinihim pa tayo ni Padre Inel magdiwang na isang salo-salo ng pasasalamat. Isang piging na inaalay sa mga galing sa bilanggo. Isang piging na tayong lahat nakasuot panluksa. At magtatanong tungkol sa pag-alam. Kung gayo'y magdiriwang tayo sa pansiteryang pinaglilikuran ng mga ancient na nakaubay. Basilio, kumusta si Kapitan Tiago? Mahina na po ang kanyang pulso at tila nawawala na po siya ng ganang kumain. Tuluyan na kumalat ang lason sa buong katawan niya. Parang Pilipinas. Mas habang tumatagal, mas habang lumalala. Napansin ko ata hindi mo binabasa ang mga librong ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Pero tama na. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas wala na rin ang universidad. Wala na ang mga mag-aaral. At wala na rin ang mga pang-api. Narito ako dahil sa dalawang dahilan. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng mapang-api o sa panig ng iyong bayan. Hindi ko po alam. Magdesisyon ka! Ano pa dapat? Hindi ko po alam gagawin. Ano po ba dapat ang dapat kong gawin? Nais kong pamunuan ninyo ang isang pangkat. Salakayin ninyo ang kumbento ng Santa Clara. At ilabas ninyo ang isang tao bukod sa inyo ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Ginoo. Sapagkat ano? Sapagkat patay na si Maria Clara. Patay na? Hindi! Hindi totoo yan! Isa kasi sinungaling yan! Ika-anim ng hapon nang namatay si Maria Clara. Paroon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ang nangyari. Sa katunayan, ito ang sulat ni Padre Salvi na pinadala kay Padre Irene. Yang sulat na yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon naghihinagpis si Kapitan Tiago. Namatay! Namatay nung hindi man lang kami nagkikita! Namatay na hindi man lang niya nalalaman na buhay ako dahil sa kanya! Namatay siya na nagtitiis! Kaya ka nagtiis! Kaya ka nagtiis ng hirap ko! Hirap ko! Wala na! Wala na! Kaawa-awa, labis na naghirap, nagtiis ng mahabang panahon, ngunit ito lang nakuha niyang ganti. Sadyang nakakalungkot ang tadhana ng dalawa. Isang magandang araw po, Doña Victorina. Magandang araw din sa'yo. Ano nang balita sa pinapahanap ko sa'yo, Isagani? Wala po akong naririnig tungkol sa inyong asawa, Doña. Ipaalam mo lamang sa kanya na ipapahanap ko siya sa mga Guardia Civil. Buhay man o patay, gusto ko siya makita. Sapagkat 10 taon pa ang bibilangin upang makasal muli. Sino naman po ang maswerteng Ginoo? Sino pa? Eh di si Juanito. Sige po. O ba't naririto ka? Bakit hindi ka pumunta sa Luneta kung saan may mga magagandang mananayaw at hipuputi-pa nila? Sandali, hindi ba't ikaw ang nagpatawag upang tayo magkita? Oo, ako na kung ako. Buti naman at nakarating ka. Kagabi ay parang di mo man lang ako nakita. Tingin ako ng tingin sa'yo, ngunit kulang na lang lumuwang yung mga mata saka titingin sa mga kumikembot ng mga babae. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Tsaka, wala rin akong alam sa mga sinasabi mo. Ako pa ang mali ngayon.
Paulita, mahal. Alam mo namang sa'yo lang ang aking mga mata. Ikaw lang ang nais kong titigan. At alam mo naman na lubos ang aking pag-ibig sa ating bayan. Nakikita mo yon? Ang ating bayan na ating minamahal ay makakalaya rin pagdating ng panahon. At hindi ko kayang makita ang ating bayan nang wala ka. Wala ka sa piling ko. Gusto kong maramdaman ang kaligayahan ng kalayaan ng kasama ka. Pangarap. Pangarap ng ating bayan. Sabi ng aking tiya ay laging alipin ng ating bayan. Ngunit paano kung mapahamak ka sa inyong pakikipaglaban? Ito'y isang mabuting bagay para sa akin. At kung alam ko na may maghahanap sa aking bangkay at ituturo ang aking puntod at sasabihin, puntod yan ng isang bayani. Yun ang isa sa mga pinakamalaking bagay na gusto kong matanggap. Patawarin mo ako, Paulita. Mahal kita, pero mahal ko din ang ating bayan. Masarap pa sopas dito. Ano kaya tawag? Pansit na lang. Di ang matulad ng pansit natin dinalistan. Napakahirap naman tandaan. Sa ngalan ng Don Ko Studio, binibinyagan kita bilang proyekto ng mga sopas. Para kay Don Custodio ang panawalong sopas. Para kay Padre Irene, ang Lugkang Shanghai, at ang tortang alimango naman ay para sa mga private. Pansit gisado naman para sa bayan. Katulad ng pansit ng mga incheck. Tayo ang tumatangkilik personal, sila na ikinabang. Tulad ng ating pamahalaan ngayon. Hindi, dapat i-alay natin ang pansit kay Quiroga. Isa siyang makapangyarihan tao dito sa Pilipinas. Dapat ang pansit ay para sa ebidensya negra. Maghinay-hinay kayo sa inyong mga sasabihin. Posibleng may nagmamasid sa atin at posible rin may pandinig ang mga dingding. Ibaba ninyo ang inyong makinig at mag-ingat sa inyong mga sasabihin. Nalabas mo na ako kapag kung walang mauna. Nakita lang pagkwento yung estudyante ni Padre Silvia na mapunang ng prinsipyo. Nagmamasid nga sa atin. Ginoo, alam niyo po ba ang plano tungkol sa pag-iisip? Wala akong kinalaman sa iyong sinasabi. Nababalita na maraming estudyante ang nasangkot dito. Oh, Basilio. Dumalo ka ba sa piging ng mga estudyante kagabi? Hindi po. Ako po yung inanyayahan, ngunit hindi po ako nakapunta sapagkat nagbantay po ako kay Kapitan Tiago. Mabuti di ka dumalo dito. Pilitin mong lumayo sa mga estudyante na may kinalaman sa akademya. Sunugin mo na rin lahat ng mga kasulatan na may tungkol dito para di ka na madamay. Kasama po ba si Simon sa mga napagbintangan? Si Simon ay sinaktan ng isang ikinalang tao. Mula ngayon ay nasa bahay pa rin at hindi pa rin tumatanggap ng mga bisita. Ang mga tulisan po, may mga nakasama po ba sa kanila? Sa mga tulisan, puro mga estudyante lang ang nandito. Puro mga pagbabala, pagpatay at pagtatakwil sa mga praile ang ginagawa ng mga estudyante rito. Ganun po ba? Maraming salamat po. Sige po, mag-iingat po kayo. Sige, ikaw rin. Salamat po. Basilio! Basilio! Oh, natutuwa ka, Basilio. Wala na naman tayong klase. Ano ba talaga ang nangyari at dapat kong ikabahala? Dapat ikaw bahala. Wala naman. Ipapabilang uraw yung mga kasali sa kapisanan. At ikinakatuwa mo yan. Aba, sa walang klase eh. Dapat lang magsaya. Sige, mauna na ako. Akala ko naman kung bakit siya masaya. Oh, Juanito! Oh, Mabuti Basilio! nakita kita. May tatanong lang sana ako sa'yo tungkol sa mga paskil na sinasabi ng, di ba? Oh, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Basilio, ikaw ang saksi ko. Wala akong kinalaman dyan. Hinahan ka, kaibigan. Ayun na sila. Una na ako. Di ba nakapagtaka kayo mga kapatid na ngayon pa tayo nagkakagulo sa walang kakwenta-kwentang bagay? Bakit ngayon tayo nagsisiguro? Oo nga, sino ba kasi yung nasang gumawa at sumulat ng mga iyon? Sino ba? Tsaka bakit sa tira na ipinapasa yun? Hindi naman tayo gumawa nun. Hindi na mahalaga kung sino gumawa ng paskil. Sa mga ganitong oras, mapapatunayan ng ating pag-ibig sa ating bayan. Sa mga ganitong oras, makikita kung sino ba talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas. Kung malaman ba natin kung sino gumawa ng mga paskil, dapat pa natin siyang pasalamatan. O bata, bakit ka nandito?
Nais ko pong makausap si Makaraig. Ako'y kanyang kaibigan. Maghintay ka. Mamshi! Ano yan, Mamshi? Galit si Makaraig dito. O Basilio, ba't ka na pa rito? Ano? Ano pangalan nito? Basilio po. Salamat naman di mo ako pinahirapang hanapin ka. Takpin din siya. Pati po ba ako? Anong dahilan at ako yun yung dadakipin? Wala akong ginawang masama. Huwag kang mag-alala. Ibabalita ko sa iyo nangyari kagabi sa hapunan habang tayo nasa sasakyan. Bakit ka ba talaga nalulungkot namin? Sa kumayor ng pera, upang matususan ng mga gastusin ko sa paralan. Makakaasa ka sa aking kaibigan. Makapagtapos ka at aanyayahan pa natin yung dalawang to. Natutuwa akong Ginoong Isagani sa inyong mahusay na pahayag. Natutuwa rin akong makita na meron kayong tiwala sa sarili at may paninindigan. Narinig ko na kasama kayo sa piging kagabi. Huwag mo tong ipagkaila. Hindi ko po rin itatanggi, Padre. Mabuti, sa loob ng 8 taong kong pagtuturo, ngayon ako nakatagpo ng estudyanteng may lakas na loob sabihin ng kanyang salobin. Sa halip sa aming pagtalikod, nililibak kami. Ngunit humahalik sa aming mga kamay. Nasa nagtuturo po yun, Padre. Kung kami magsasalita, kami ang pararatangan na pagpustero. Sinong hangal ang maglalahad ng kanyang sarili upang usigin lamang? Huwag niyong isipin na ako ay puro niyo. Ako ay pare at ikaw ay Pilipino. Pilipinong estudyante. Ano ba ang gusto ng mga Pilipinong estudyante sa amin? Ang sundin niyo ang inyong tungkulin. Ang hubugin kami hindi lamang sa isip, pati na rin ang aming mga katawan para sa ikaunlad ng bayan. Tumutupad naman kami sa aming mga tungkulin, hindi ba? Kayo, Padre Fernandez. Pero ang inyong mga kasama, ang tinuturo nila sa amin ay mga lipas ng aral, kabaligtaran sa ikaunlad ng ating bayan. Isang napakabigat na paratang iyan. Ang karunungan ay dapat lang para sa makamit nito at may pagpapahalaga. Ngunit bakit po may hina at walang dangal? Minana iyan sa mga magulang. Hindi po, Padre. Tinuturuan niyo kami kunwaring inaaping bayan. Na hawak niyo ang aming edukasyon. Sino na ang masasabi natin may salamat? Lahat na lang ng kamalian ay pinapataw sa mga pare. Dalawa lang maaaring mangyari pag hindi kami sumunod sa utos. Paalisin niyo kami o ang pamahalaan na magpapaalis sa amin. Sinasabi niyo po bang hawak ng pamahalaan ng ikasasama ng bayan? Nalalayo tayo, Ginoong Isagani, sa usapan. Ano ba ang nais niyo sa aming mga praile? Huwag kayong humadlang sa aming pagkatuto. Bugkos, kami ay inyong tulungan. Isang pagpapatiwakal iyan. Walang pumipilit sa inyong mag-aral. Malawak ang lupain. Sinasabi niyo po bang walang pagsulong ang aming bayan? Na habang buhay na kaming magiging magsasaka? Hindi gayon. Kapag ipinakita ng estudyante na meron siyang pag-ibig sa karunungan at may paninindigan, tiyak na magbabago ang guro. Ginoong Isagani, napansin ko na walang kahinatnan ng ating pag-uusap. Pero sisikapin ko na parating ito sa aking mga kasamahan. Inaalala ko lang na baka walang maniwala na may isang katulad mo. Ganyan din po ako, Padre. Baka hindi po sila maniwalang may isang katulad niyo. Kawaawang binata, naiinggit ako sa mahisutang humubog sa iyo. Kapitan Tiago, ano ba nangyari sa ating bayan ngayon? Ang mga kabataan ay namumuno ng mga himagsikan. Pati ng iyong alaga ni si Basilio ay nahuli na may mga illegal na papeles at mga polyeto. Kakaiba ng mga kabataan ngayon. Buti na lang kung wala ako doon, malamang dumanak na yung dugo. Kapitan Tiago! Napakaramihan naman ng libing na ibinigay kay Kapitan Tiago. Napakaganda. Napakamaringal na burol. Sus, gusto ko nang mamatay bukas. Sigurado naman akong mas marangal ang seremonya kong burol kesa sa kanya. Huli! Hermana Bali, Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, pero ano po, nahuli si Basilio kasama ng mga estudyante kasali sa kapisanan. Ano? Pero Hermana Bali, uli na lubusan po si Basilio kapag matay na ni Kapitan Tiago. Sino na pong mag-aalaga sa kanya? Sino na pong tatatinig sa kanya? Hermana Bali, tulungan natin si Basilio! Hermana Bali, parang awa niyo na po. Tulungan natin si Basilio. Basilio!
dalaga. Pare Kamora, nagmamakaawa mo ako sa inyo. Parang awa niyo na po, tulungan niyo po si Basilio. Parang awa niyo na, Pare Kamora. Ang isang magandang dalaga ay hindi dapat umiiyak ng ganyan. Tumayo ka. Gusto mong lumaya si Basilio, hindi ba? Sadyang madaya. Tutulungan kita. Wala naman Alam mo naman na ginagawang hindi masama. lahat ng bagay ay magbuwan na dito. Mga paring napakasama. Patawad ako, Basilio. Mabuti pa't ako'y lumisan kaysa madungisan. Mahal na mahal kita. Mga pangarap natin sa isa't isa'y mawawala na. Ngunit iyong tatandaan, ako'y mananatiling nandyan. Kaluluwa ko may sa katawan mawalay. Isip, puso at puri ay tanging sa'yo ko lamang iaalay. Patawad aking Basilio. Paalam, mahal na mahal kita. Mawalang galang na pogi ng General. Ang binatang iyang si Basilio ay isang estudyante ng medisina at malapit na ang kanyang pagtatapos. Siya nga ba? Kung gayon mas nararapat lang siyang manatili sa bilangguan. Higit na makabubuti ito sa kanya upang mas maging mabuting manggagamot. Isa pa, sasabihin nila na hindi ako marunong mangalaga sa ating bayan sa mga pilibustero na alagad ng mga pagbabago. Ngunit sa ganang akin, ang binatang iyan ang siyang walang kaalaman sa lahat. Ngunit nahulihan siya ng pinagbabawal na pulyeto. Ang mga aklat na nahuli sa kanya ay nahuli sa Beresina. Ang mga polyeto ay hindi pa nabuksan at galing sa Espanya at sa wikang Kastila. At higit sa lahat, ang binatang iyan ay wala sa pagtitipon sa pansiteria. Mas mabuti kung gayon. Magiging halimbawa siya sa iba. Talagang ganyan. Kadalas ay kailangan may nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit, paano po ang bayan? Hindi po ba kayo na mabahala? Ha? Nakipagkasundo ba ako sa kanya? Siya ba ang naghalal sa akin? Espanya nga po ang naghirang sa inyo. Ngunit, ang kailangan ng tingnan ng mabuti ay ang mga kalagayan ng mga Pilipino upang hindi mapintasan ng Espanya. At nang kayo na pa rito, nangako kayong mga mahala ng may kabutihan at katarungan. Ngunit, ano nangyari kamahalan? Na siya kong ginawa? Hindi ba? Kasalanan ko ba kung hindi niyo maintindihan ang aking tasya? Pinipilit ko ba kayong makihati sa aking mga gawain? Hindi nga po. Ang inyong kamahalan hindi nanginit. Iba ang paniniwala ko sa aking sarili ng panagutan. At sapagkat ako'y mayroon din naman ay magsalita ako. Namang hindi ako umimik ng mahabang panahon. Hindi ko gusto mawala ng Espanya sa magandang lupain ito. Ngunit, hindi kailangan ng Espanya na maging manaking at maging mahinihit. Sukat na ang Espanya sa iyo nito. Ang Espanya ay tanya. Ngunit nang tayo na palito ay nangako tayong bibigyan nga sila ng liwanag. Ngunit atong silang binumbulag sa mga sinungaling. At higit pa sa lahat, nangako tayo na bibigyan nga sila ng kakitaan. Ngunit tayo na natakot na baka sila ay magnais ng magandang halbuhay. Nalalaman mo ba kung kailan ang alis ng Koreo? Kung dumating ang panahon na kayo ay magkaroon ng kayaan, ay huwag niyong kakalimutan na may isang tao na Kastila na ipinaglaban ng inyong maka. Magaling na si Senyor Simon. Matatapos na ang panunungkulan ng Kapitan General at sasabay sa kanyang pag-alis si Ginoong Simon. May mga taong ipinanganak na maswerte. Tulad na lamang ni Don Timoteo Pelaez. Nasa kanya na ang bahay ni Kapitan Tiago na walang inilalabas na kahit isang busing. Kaibigan ni Simon at ngayon ikakasal ang anak sa dalagang tanging tagapagmana. Mabuti nga at si Juanito ang pakakasalan ni Paulina kaysa naman sa isang hamak na makatang si Isagani. Marunong di mag-isip ang babae. Si Juanito ay masaya, maliksi, anak na mayamang mamamayan at may dugong Kastila. Samantalang si Isagani naman ay Indyong taga-lalawigan na nangangarap sa kagubatang puno ng linta. Ang pinagmulang lahi ay malabo at may amaing kaaway pa ng karangyaan.
po'y naging masamang kapatid at anak bilang sinunod. Nilimot ko na pinatay ang aking kapatid at kinalimutan ko na pinahirapan ng sobra-sobra ang aking nanay. Ngayon, pinaparusahan ako ng Diyos. Wala nang nalalabi sa akin kundi gantihan ng sama ang sama. Pagpatay ang pagpatay. Pamamaslang ang pamamaslang. Nung ako'y alukin ninyo na umanib sa iyong mga plano, ako'y tumanggi. Yon ang pinakamasamang desisyon na aking nagawa. Pinagbayaran ko sa bilangguan ang paggawa ng kibo ko. Kung nakalaya man ako, ito ay dahil sa iyo. At ngayon, nais kong malaman mo na handa na akong maglingkod sa iyo. Handa na akong ipagtanggol ang aking bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil sa akin. Urong sulong ang aking mga desisyon pagkat umiibig pa ako noon. At ngayong patay na ang aking puso ay wala nang dahilan upang ako ay umatras pa. Kaya't parehas na tayo. At sa iyong tulong, Basilio, ako ay magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng halimuyak at hiyas. At ikaw naman sa ibaba, sa mga kabataan, sa pamamagitan ng dugo at luha, ay gisingin mo sila. Halika, Basilio, may papakita ko sa iyo. Para saan po ang parang yan? Hintayin mo. Nitroglycerina? Dinamita? Ito ay higit pa sa nitroglycerina. Ito ay mga luhang natipon, mga kasawiang na impact, pagtitimpi sa kawalan ng katarungan at pang-aapi. Lakas laban sa lakas. Lakas laban sa lakas. Mamayang gabi, sa darating na pista, ang ilaw na ito'y ilalagay sa gitna ng kioskong kainan. Magbibigay liwanag ito sa loob ng 20 minuto ay nanlalabo. At sa oras na itaas ang mitya ay sasabog ito. Mamamatay lahat ang naroon kahit na sino man. Pagkat ang bubong at sahig ay nilagyan ko ng pulbura. Ngayon, hindi mo na kailangan ng aking tulong. Nagkakamali ka. Kailangan ko pa ang iyong tulong. Iba ang iyong gagawin, Basilio. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga artillero at ang mga dating kinasundo ko noon. Magpupunta ang lahat sa kararoonan ni Cabezang Tales, sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugot ang lahat at magkakagulo ang mamamayan at nanaisin na nila maging magsik. Ikaw, nais kong ikaw ang mamuno sa mga sambayan ng ninais na ng himagsikan. Nais kong dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga, pagkat naroon ang mga armas at baril na ako'y pinatago. Mamamatay ang lahat, hindi lamang ang mga kalaban. Lahat? Lahat ng Indio, Inchik, Mestizo at mga Kastila ang duwag. Kailangan na natin baguhin ang lipunan. Ang mga duwag na yan ay magkakaanak lamang ng mga alipin. At sa pagsilang ng bagong lipunan ay ang pagsilang at pag-usbong ng mga taong malalakas at hindi palunupig. Hindi ito isang pagpatay. Manapay pagsilang ng bagong buhay. Ano na lamang sasabihin ng mundo sa ating gagawin? Ang mundo ay magdiriwang. Ang mabibigyan lamang ng katwiran ay ang malalakas at hindi nagpapalupig. Ano nga naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangan alamin kung pupurihin ba nila ito o hindi? Bakit ko lilingapin ang lipunan kahit minsan hindi man lang lumingon sa akin? Iyan ang nais kong marinig sa iyo. Basilio, sa ika-10 ng gabi ay magkita tayo sa simbahan ng San Sebastian. At tatandaan mo na dapat sa ika-9 ng gabi ay umalayo na kayo sa Analogue. Hanggang mamaya. Hanggang mamaya pa. Sige na, Basilio. Lumakad ka na.
Bunsod ng katapangan ng pagsuot sa ilalim ng mesa ni Padre Irene upang habulin ng magnanakaw at sa pagbagtas niya ng patuwid at dumaan sa ilalim ng mesa. Ang pagkahimatay ni Padre Salvi ay bunsod ng pagdadalamhati sa nakitang kakaunting natutunan ng mga Indio sa matiyagang pagtuturo. Sa kabilang dako, ang Kapitan General ay nagpamalas ng kakaibang katapangan sa dinaos na piging. Ang magnanakaw ay mabalasik, anyong gulilat, takot at may kabaliwan. Ito na po ang aking balita, mahal na patlungkot. Ako, Bensay, hindi ito maaari. Pinagbawal ng Kapitan General na maglabas ng kahit anong patungkol sa piging. Ngunit ito na ang aking nagawa. Pasensya na, Bensay. Alam kong napakaganda ng iyong gawa. Pero iyon ang utos ng Kapitan General. Anong kasinungalingan naman ito, Bensay? Hindi naman ito ang tunay na nangyari. Kailangan natin pala kayo ng balita upang hindi pumatok sa madla. Narinig ko bang sabi-sabi na si Matang Lawin at si Kabesang Tales ay iisa? Sinabi rin niyang si Simon ang tunay na may pakana at namumuno sa isang himagsikan. Dalawang beses itong sinabi at hindi pa rin siya tumutupad sa kanyang mga salita. Ingkong! Ingkong! Patawad! Ingkong! Matitiis ba ninyo ang paghihirap, Senyor Simon? Hinahanap ka na sa bawat sulok ng bansa. Matitiis ko pa, Padre. Alam ko ilang sandali na lang matatapos na ang lahat ng to. At alam kong ilang sandali na lang ay makakamit na natin na wala hanggang kapayapaan. Diyos ko! Napatalikod lang ako sandali. Wala nang laman ng botelya. Huwag kang mag-alala, Padre. Pagsapit na alas 8, ay huhulihin na nila ako, mapagbuhay man o patay. Pero hindi ako makakapayag na hulihin nila ako ng buhay. Diyos ko, bakit pa kailangan mangyari ito? Huwag kang matakot. Ang nagawa ay nagawa na. Nais ko na lamang sambitin sa inyo lahat ng aking mga lihim. 13 taon na ang nakakalipas. Magmula nang magbalik ako galing sa Europa. Puno ng pangarap, pag-asa, at kapatawaran sa lahat ng mga nagkasala sa amin. Kaya alam ko nila po na makasama ang aking minamahal at mabuhay ng mapayapa. Ngunit isang mahiwagang kamay ang siyang sumira ng lahat. Ang siyang sumira ng aking kinabukasan. Nawala ang lahat sa akin, Padre. Ngunit sa tulong na isang kaibigan, ay nakatakas ako dala ang aking mga kayamanan at isinumpang maghihigante. At doon sa Cuba, doon ko nakilala ang Kapitan General. Masyado siyang nasilaw sa aking mga kayamanan. Kaya't ginawa ko siyang kasakapan sa aking mga binabalak. Tawarin ka ng Diyos. Nalaman niyang anak tayo sa pagkakamali. Ngunit ang walang hanggang awa niya ay nakita pa rin. Isa-isa niyang sinira ang lahat ng iyong pinabalak. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Pagkaraay kakulangan sa pag-iingat at panghuli sa mahiwagang paan. Naway gabayan niya tayo at pasalamatan natin siya. Sa inyong palagay, nagkalooban niya na ang pulong ito ay Magpatuloy sa kanyang kinasasandakan. Hindi ko alam, Ginoo. Ang alam ko lang na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa oras na kailangan siya ng bayan. Hindi, bakit niya ipinagkait ang tulong sa akin? Sapagkat ang inyong ginagawa ay hindi na gusto. Pag-ibig lamang ang mga kapagligtas. Ako'y nagkamali.
Ngunit dahil ba sa pagkakamaling yun ay pagkakait niya ang kalayaan ng isang bayan, na iligtas ang mamamayan at ang lalo pang mas kasalanan kaysa sa akin? Bakit mas higit na pinapalagahan ng Diyos na yun ang aking kabuktutan kaysa sa daing ng napakaraming walang sala? Tapat na loob ay kailangan magbigas upang kanilang atikain ay lalo lumaganap. Kaya nga't inuudyokan ko ang kalupitan. Hinihingan ko malaganap ang kasamaan. Kung ano ang Panginoon ay gayon din ang alipin. Kung ano ang pamahalaan ay gayon din ang bayan. Ano ang dapat gawin, Ginoo? Magtiis at gumawa. Magtiis, gumawa. Madaling sabihin na magtiis. Kung sa bawat paggawa ay may gantimpala. Kung nakita niyo lamang ang mga maralitang nakita ko, mga kahapag-hapag na pagtitiis sa mga kasalanan, hindi naman sila ang may gawa. Bawat pagpatay upang pagtakpan ang kasalanan nila, mga sapilitang paggawa. Kung gayon, Padre, magtiis, gumawa. Kalooban ng Diyos. Papaniwalaan niyo lamang sila na ang bawat pagpatay ang siyang magliligtas sa kanila, na ang bawat paggawa ang magiging karangyaan ng pamilya nila. Magtiis, gumawa. Anong klaseng Diyos yun? Anong klaseng Diyos yun? Ito ang Diyos na nagpaparusa sa mga kailangan sa pananani. Kasabas na manggawi, ito ang Diyos ng kaawaan. Kung ang mga Pilipino ay handang ipaglaban ang kapayapaan at hindi umuyuko sa pandarahas, ang Espanya ang unang mabibigyan ng kapayapaan. Senyor, huwag kang susuko, Nasaan Senyor. na ang mga kabataan maglalaban ng magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng bayan? Nasaan ang mga kabataang magbubuo ng dugo upang hugasan ang gayong karaming kahihiyan, krimen at mga kamuhi? Nasaan kayong mga kabataan na nagtataglay ng lakas ng buhay na tumanan na sa aming mga ugat ng kawagasan ng aming kaisitang bumatik sa aming mga utak na naglagalab ng kasiglahang namatay na sa aming mga puso? Itago ka nawa sa kalikasan kasama ang mga perlas at korales sa walang hanggang ilalim ng dagat. Kung sa isang dakila at marangal na layon ay kailangan ka ng mga tao, kunin ka ng Diyos sa puso ng dagat. Samantala, diyan na hindi ka magliliko ng katwiran at hindi maguudyok ng kasakiman. Maria! Sa wakas muli tayo nagkita.